Diyos sa araw nito na muli niyang ibinigay sa atin. Isang araw na napakaliwala at napakaganda. Amen? Kasagutan ko sa panalangin at sa ating pong pag-umpisa. Awitan po natin ang ating tunay at tunay na Diyos. For our first song, let's sing What Love, My God. Then, Who is Like the Lord? And for our last song, I Set My Hope on Jesus. At lahat ito kayo. Tunay ng pag-ibig na inibig sa atin ng Panginoon. Isang pag-ibig na walang kapantay. Amen? Pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig na nagmula sa Diyos. Yung pag-ibig niya sa ating pagdaanan. Was strong
next song, Who is Like the Lord? Tunay na walang katulad ng ating Panginoon. Siya ang simula, siya ang umpisa. Siya ay nag-iisa. Walang sino man ang pwedeng may umpisa sa Kanya.
set my hope on Jesus. For the deepest wounds that time won't heal, there's a joy that comes still deeper. There's a truth that's more than all I feel. I set my hope on Jesus. I set my hope on Jesus, my rock, my only trust, who saves upon me first. I set my hope on Jesus. From my Father in this morning sing, I set my hope on Jesus. When I fall the fight and sink within, I set my hope on Jesus. Though the shame would drown me in its sea, and I tread the ways of justice, I will cast my life on Calvary. I set my hope on Jesus. I set my hope on Jesus, my rock, my only trust, who saves upon me first. I set my hope on Jesus. Though the world won't need to leave my Lord, I set my hope on Jesus. Though He offer all His vain rewards, I set my hope on Jesus. Though this heart of mine is prone to stray, give me grace enough to free me. Till I worship on that final day, I set my hope on Jesus. I set my hope on Jesus, my rock, my only trust, who saves upon me first. I set my hope on Jesus. I set my hope on Jesus, my rock, my only trust, who saves upon me first. I set my hope on Jesus. Who saves upon me first. I set my hope on Jesus. Who saves upon me first. I set my hope on Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Napakadakila ng Diyos na kanyang ituon ang kanyang mga mata sa mga katulad natin hindi karapat-dapat. Amen. Walang kakaibig sa mundo, subalit ang mga mata ng
ay nakatibig na sa amin. Purihin ng Panginoon. Tayo po magbukas sa panalangin. O dakilang amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na muli-muli kong ibinigay sa bawat isa. At salamat po at nagising po kami kanina ng may kalakasan, ng may kalusugan, at napakaganda po ng panahon, at napakasarap na tumungo dito sa inyong bahay, dalangin ng Panginoon, upang makasama ang ibang mga tinawag po ninyo sa inyong dakilang pagliligtas. At kami ay sabay-sabay sa isang tinig, sa isang puso at kaluluwa, na magpasalamat, magpuri, magsumamo, itaas ang iyong pangalan, nakilain ka, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, na kami ay binigyan mo ng iyong biyaya, na siya nagbibigay sa amin ng kalakasan at kakayahan upang ikaw ay aming patuloy na paglingkuran, patuloy na itaas sa aming mga buhay, patuloy na mahalin at sundin ang inyong kalooban at ang inyong layunin sa aming mga buhay. Hanapin ang inyong katwiran at ang inyong kaharian higit sa anupaman. Dahil sinabi mo na aming mahalin ang Diyos ng aming buong puso, ng aming buong lakas, buong kaluluwa at buong isip. Sapagkat hindi mo ninanais ang pagmamahal na tira-tira at nasa tabi-tabi lang, kundi ang nais mong pagmamahal ay ang pagmamahal na buong-buo namin binibigay sa iyo mula sa kaibuturan ng aming mga puso at kaluluwa, na makita mo na minamahal ka namin ng higit pa kanino paman, sapagkat inibig mo kami, O Diyos, ng higit pa sa ano paman. Maging ang iyong bugtong mong anak ay iyong pinagkaloob upang ialay niya ang kanyang sarili, ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, at ang kanyang buhay para sa amin, dahil inibig mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami na ito ay na huwag namin kasawaan ang mga bagay na ito, ang kadahilan mo ito, na tuwing ito'y aming marinig, ay lagi kaming magalak sa aming mga puso, lagi kaming mamangha sa aming mga buhay, na bakit ito ay ginawa mo para sa amin, upang lalo kaming maglingkod sa inyo, lagi kaming magpasako sa inyo, lagi kaming manitluhod sa inyo, at magnasa na ikaw ay lalo pa namin paglingkuran, sapagkat ngayon, dahil sa iyong dakilang pagliligtas, ay wala na kami sa kadiliman, inilipat mo na kami sa liwanag, wala na kami sa kamatayan, inilipat mo na kami sa buhay, at wala na kami sa kapangyarihan ng mundo at ng diablo, sapagkat inilipat mo kami sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon, malaya na kami lumapit sa iyo, malaya na kami maglingkod sa iyo, malaya na kami magpuri, magpasalamat sa iyo, tumawag sa iyong pangalan at ikaw ay aming taas sa aming mga buhay. Kaming mga makasalanan na hindi karapat-dapat, hindi makalapit sa iyo, ngayon ay malaya na kami na lumapit sa inyo, sa inyong kaluwalhatian dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoon. Sadyang napakabuti mo. Hindi namin malubos na maarok ito sa aming mga pag-iisip, sa aming mga damdamin, subalit ito'y totoo, katotohanan sa inyong mga salita na inyong ginawa para sa mga katulad namin hindi karapat-dapat. Kaya Panginoon, lagi po nawa kami magpaka-lubog sa pagmamahal sa inyo, sa paglilingkod sa inyo, sa pagtatapat sa inyo, sapagkat ito ang karapat-dapat sa inyo, Panginoon. At kung meron pong karapat-dapat sa papuri at pagsamba ng iyong sangnilikha, ito'y walang iba kung hindi ikaw, Panginoon. Kung karapat-dapat ka sa pagpupuri at pagsamba dahil sa kadakilaan ng iyong paglilikha ng lahat ng mga bagay na kapamahama na
ay lalo kang higit na karapat-dapat sa aming mga papuri at pagsamba. Sa kadakilaan mo sa iyong pagliligtas ay magiging matagumpay. Dahil sa iyo, Panginoon, ang aming mga kahinaan ay mapapalitan ng kalakasan. Dahil sa inyo, ang aming mga kalungkutan at kapighatian ay mapapalitan ng kagalakan. Dahil pinagkaloob lahat sa amin ng aming Panginoon Jesucristo. He bore all our griefs and all our sorrow. Tiniis niya lahat para sa amin. By His stripes, Panginoon, we are gumising at naghanda, excited upang makaparito, makasama ang mga mananampalataya, lalo ikaw sa iyong dakilang presensya. Pagpalain po ninyo ang aming pagtitipon. Isang linggo na naman ang lumipas at nagdaan. Isang linggong puno at puspos ng iyong mga biyaya at pagpapala. At sa kabila ng aming maraming pagkukulang at pagkakasala at pagkakamali, ay hindi nagkukulang ang inyong biyaya. Hindi nagkukulang ang inyong probisyon. Hindi nagkukulang ang inyong mga pagpapala. Tuloy-tuloy pa araw-araw sa bawat saglit ng kanilang mga buhay. Ngunit sila ay walang pagkilalang ibinabalik sa inyo. Sila ay walang pagpapasalamat na ibinabalik sa iyo. Bagkus ang lakas at ang kakayahan na ibinibigay mo sa kanila ay ginagamit pa nila laban sa inyo. Ginagamit pa nila upang salansangin ang inyong kagustuhan at ang inyong kalooban sa inyong mga salita. At alam po namin na noon, nung wala pa kami kay Kristo, ay ganyan din po kami. Subalit dahil sa iyong biyaya at katulinan, ngayon, nagkaroon kami ng lakas upang maglingkod sa inyo. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. Nakikita po ninyo ang kanilang mga pagpupuri at pasasalamat. Nakikita rin po ninyo mga pangangailangan ng inyong mga anak at kanilang mga kabigatan at mga dinadala sa kanilang puso at sa kanilang mga buhay. Ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng alalahanin at agam-agam. Lord, tatagpuin mo po ang inyong mga anak sa lahat ng ito. Dahil ikaw lang po ang aming pinagmumulan ng lahat ng mga bagay. Sa iyo lang po namin tinatanggap ang lahat ng aming tinatangkilik mula sa aming buhay, sa aming kalakasan, sa aming kalusugan, sa aming katinuan at katinusayan. Panginoon, ang lahat ng ito ay nagmumula sa iyo. Kung hindi po ninyo ipagkakaloob ay hindi po namin matatanggap. Kaya Lord, katagpuin niyo po ang inyong mga anak sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, physical, emotional, spiritual. Lord, batid mo po ang lahat ng pangangailangan, lalo na sa mga anak mo na patuloy na nagsusumikap at nagtatapat sa inyong harapan, sa mga anak mo na sa kabila ng kanilang mga struggles, Panginoon, ay nandito pa rin at nagpapatuloy dahil sa pagmamahal nila sa iyo. Magiging iba sa kanilang karamdaman, Panginoon, ay nandito pa rin upang maglingkod sa inyo. Di bali masama ang kanilang pakiramdam, basta't nandito sila makarinig ng inyong Ebanghelyo. Purihin ka, Panginoon. Tulungan mo po ang mga may karamdaman, O Diyos. Ikaw patuloy na humipo sa kanilang mga nanghihinang katawan. Sa iyong kalooban, nawa, Panginoon, palayain mo ang bawat isa sa kanilang karamdaman. Salamat po si Sister Josie, nakatanggap na po ng ginhawa at nandito siya. Patuloy mo po siyang tulungan sa kanyang karamdaman, Panginoon. Patuloy mong palayain siya mula dito sa karamdaman, pabalik-balik sa kanyang buhay. At patuloy mo siyang bigyan ng biyaya at lakas upang ito'y malagpasan niya. Salamat din ang ating asawa, ikapiling na po namin ngayon. At patuloy mo siyang pinapagaling mula sa kanyang naging karamdaman. Tulungan mo rin, Panginoon, si Madam Cecil sa kanyang pakikipagbaka sa breast cancer, Panginoon. Tunay na napakahirap ng kanilang pinagdadaanan, napakahirap ng tutulong sa kanila sa lahat ng mga bagay. Kaya Lord, kahabagan mo po sila. Buhos mo po ang inyong masaganang biyaya sa kanila.
Salamat sa mga maraming tulong na inyong ipinapadala sa kanilang mga buhay mula sa mga salapi, sa mga bagay at sa mga tao na inyong binibigay upang tumulong sa kanila. Ibuhos niyo mga po ng mas madami pa, Panginoon, dahil kailangan pa po nila, Panginoon. Sa inyong tulong at tapat, makakaraos po sila at si Madam Cecil ay lubos na gagaling sa kanyang karamdaman, Panginoon. At buwan, mailuwal ang sanggol na ito ng maayos at malusog at katagpuin mo rin po sila sa kanilang mga pangangailangan. Tulungan niyo rin ang iba namin mga kapatid na sa kadahilan ng karamdaman ay wala po sila ngayon. At patuloy mong i-bless ang gawain ito, patuloy mong kilusin ang lahat ng mga nakapaabutan sa gawain ito. I-bless mo rin ang lahat ng nakikibahagi, Panginoon, sa gawain ito, maging sa gawain mamaya sa Escalel. Ikaw patuloy na pumilos sa buhay ng mga tao, tumawag ng mga kasalanan sa iyong dakilang pagliligtas at paglilingkod sa anak ko na si Jesus. Amen. Sa next scripture natin. Okay na ba ka na? Psalms chapter 44, verse 1 to 8. Verse 1, we have heard with our ears, O God, our fathers have told us, what were thou deeds in their days, in the times of old. How does this drive out the heathen with thy hand, and commandest them? How thou didst afflict the people and cast them out. For it was them by their own fault. Neither did their own arm save them, but thy right hand, thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favor unto them. Thou art my King, O God, command deliverances for Jacob. Through thee we push down our enemies, through thy name will we tread them under the rise up against us. For I will not trust in thou, neither shall my sword save me. But thou hast saved us from our enemies, and put them to shame that hated us. Last verse, in God, we boast all the day long and praise thy name forever. Amen. Salamat po. Good morning po, kapatid. Hindi ko iwanan mga po. Salamat po sa inyong pagkasyaga. Amen. Purihin ng Panginoon sa araw na ito na kanyang binigay upang tayo ay muling nagsama-sama at maglingkod sa ating buhay ng Diyos. Okay, tuloy po natin yung ating serye ng pag-aaral patungkol po sa Kapaskuhan. Nag-i-email yung manok. Okay, pagsamantala mo tayo huminto sa ating series of lesson. Noon ang espesyal na panahon na ito na pinaghahandaan ng marami. Amen? Upang ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Bagamat marami po sa mga nagdiriwang ay mali ang kanilang pananaw o pagkaunawa patungkol sa Kapaskuhan. Kung kaya ito ay patuloy po natin pinag-aaralan upang ang ating pagdiriwang ay hindi naman maging katulad ng pagdiriwang ng iba. So, last week, pinag-aaralan po natin, Christmas began in Genesis. So, our series of lesson ngayon kung nagpapasko ay about Christmas. So now we are in Genesis. Ang ating pag-aaralan ngayon, tutuloy po natin yung pag-aaralan natin last week. So, magandang po natin ang ating lesson, Christmas in Genesis. Let's go to Genesis chapter 5. Last week, nasa chapter 3 tayo. And this time, dito po tayo sa chapter 5. Genesis chapter 5, verse 28 and 29.
Genesis chapter 5, verse 28 and 29. Tandaan po natin, katulad ng napag-aralan natin noong nakaraan, ano po, ay ipinangako ng Diyos sa Genesis chapter 3 and verse 15, pagkatapos ng pagkakasala ni Eva at ni Adan, ay ipinangako ng Panginoon na siya ay magpapadala ng isang tagapagligtas. Siya ay isisilang. Amen? Isisilang siya. Okay? At isipin mo ninyo, iilan pa lang ang tao noon, si Adan at Eva pala, nung ipinangako ng Diyos na merong magpapalaya sa kanila, sa kanilang mga, o sa kanilang pagkalubog sa pagkakasala. Merong ipapanganak sa kanilang buhay na magiging tagapagligtas nila mula sa kanilang kapahamakan sa kasalanan. So, ngayon, tuwing may ipapanganak, sa tingin niyo po ba, hindi sila nagkakaroon ng expectation? Pag-aabang dito sa batang ipinangako ng Diyos na magiging tagapagligtas nila. Diba? Dahil ipinangako ng Diyos na may ipapanganak na tagapagligtas, so tuwing may panganak ngayon, sa tingin po ninyo, hindi sila nag-expect. Diba? At ito ay sa malamang ikinikwento ng kanilang mga magulang na si Adan at Eva sa kanilang mga nagiging anak. Tama po? Kinikwento nila na may Diyos na lumikha sa kanila at sinuway nila ito at ngayon sila ay nasa pagkakasala at papunta sa kapahamakan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nangako ang Diyos ng isang tagapagligtas. So, yun ang maaaring kwento ng kanilang magulang na si Adan at Eva sa kanilang mga nagiging anak na paulit-ulit nilang binabanggit, kinikwento sa kanilang mga nagiging mga anak. So yung gospel, mga kapatid, bagamat wala pa yung ating Panginoon, ay nakipapangaral na sa mga naging lahi ni Adan. Supposedly na hindi naman dapat, dahil kung hindi nagkasala si Adan at Eva, ay mananatili sa kanilang buhay ang kaalaman at kaugnayan nila at pagkakilala nila sa Diyos. Di ba? Dahil sila nasa kalagayang mabuti at banal, hindi pa sila nagkasala, so meron silang kaliyaan, pagkakilala, pagmamahal sa Panginoon. At yung mga magiging anak nila, kung sakali mong nagkaanak sila noon, kung wala pa silang pagkakasala, ay hindi na kailangan pagturuan na mayroong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na dapat paglingkuran sapagkat yun ay magiging natural na lang sa kanila sa kalagayan nilang mabuti at banal. Kasi yung kabanalan na yun, yun ang magtutulak sa iyo para makipag-ugnayan ka sa Diyos. Kaya lang, dahil sa kasalanan, yung mabuti na yon at yung kabanalan na yon ay nasira, napahiran. Kung kaya't ang tao ngayon nagkaroon ng kalituhan, nawalan ng pagkakilala at kaugnayan sa kanyang lumikha. Kaya ngayon kailangan pa siyang tinuturuan. Okay? So dito sa ating teksto, Genesis 5, verse 28, and Lamech lived 182 years and begat a son. Verse 29. And he called his name Noah, saying, this same shall comfort us concerning our work and toil of our hands because of the ground which the Lord had cursed. So they were hoping na pagkasilang ni Noah, maari, baka, di ba? Posible na siya yung
papalaya sa kanila mula sa pagkasumpa ng sanlibutan dahil sa kasalanan. Chapter 6, verse 7 to 9. Chapter 6, verse 7 to 9. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created for the face of the earth. From the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air. For it repented me that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Verse 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Chapter 7, verse 6 hanggang 10. Chapter 7 and verse 6. And Noah was 600 years old when the flood of waters was upon the earth. So, eksakto po siyang 600 years old. Okay? Take note nyo yan. Nung bumaha sa buong mundo. And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him into the ark because of the waters of the flood. Verse 8, of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of everything that creepeth upon the earth, there went in 2 and 2 unto Noah into the ark, male and female, as God had commanded Noah. And it came to pass, after 7 days, that the waters of the flood were upon the earth. Let's go to chapter 9, verse 8 hanggang verse 13. So, from the birth of Noah hanggang sa kanyang paglisan, ano po, ay sinasummarize po natin yung mga talata patungkol sa kanya. Chapter 9, verse 8. And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying, verse 9, and I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you, and with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you, from all that go out of the ark to every beast of the earth. And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood, neither shall any more be a flood to destroy the earth. Verse 12. And God said, this is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. Hindi na raw po gugunawin ng Diyos ang mundo o ang mga tao sa pamamagitan ng baha. Ulit. Okay? Verse 13. I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token or for a sign of a covenant between me and the earth. And it shall come to pass when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud. So yung palang rainbow na nakikita natin, yan pala ay pirma ng Diyos, ano? Sign na hindi nagugunawin ng Diyos ang mundo ulit sa pamamagitan o ang mga tao sa pamamagitan ng pagbaha. Yung tinatawag nilang universal flood, ano? Na kung saan ang buong mundo ay lumubog sa tubig, ano? Kaya lang sa panahon natin, mayroong mga umaangkin
rainbow at pinapalitan nila yung kahulugan. Okay? Hindi mo pride ang ibig sabihin ng rainbow. Amen? Yan po ay covenant na nagpapaalala sa Diyos at sa mundo na hindi nagugunawin muli ng Panginoon ang mga tao sa pagitan ng pagbaha. Verse 15, I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of all flesh, and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. And the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, and that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. So tuwing nakikita po natin yung rainbow, dapat nagpupuri tayo sa Panginoon dahil hindi na niya gugunawin ang lahat ng buhay sa pagitan ng pagbaha. Okay? Eh, Pastor, bakit may mga pagbaha pa rin ngayon? Kagagawa na ng tao, yung mga pagbaha ngayon, mga kapatid. Tama? Kapabayaan na ng tao, lalo na dito sa Pilipinas. Ano? Dahil mga ganid at sakin yung mga karamihan ng ating mga opisyal sa gobyerno ay binabaha ang maraming kababayan po natin sa buong Pilipinas. So, salamat sa Panginoon, dito sa aming mga lugar, hindi mo tayo masyado at huwag na magloobin ng Panginoon na tayo ay pakain. Okay? Verse 17, And God said unto Noah, This is the token or the sign of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth. Tayo po ay magaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita na aming binasa. Muli, Panginoon, nagnanais po kami na makatamo ng paglago ng dagdag kaalaman at karunungan mula sa inyong salita. Nagnanais kami ng panibagong lakas at kaunawaan. Kaya, pagpalain niyo po ang aming pagbubulan-bulan. Pangunahan niyo po ang bawat isa. Kayo po ang lumabay sa amin at magbigay ng tenga at mata para sa pagkaunawa ng inyong mga salita. Bata man, matanda man, Panginoon, Ikaw ang magbigay sa amin ng kakayahan na lahat ng ito ay aming matanggap at maintindihan. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Christmas in Genesis. Mga kapatid, baka sabihin ninyo o may magtanong o maglaro sa ating isipan, Pastor, kung meron ng Pasko sa Genesis, ay alam ba nila may Pasko at pinagdiriwang na rin ba nila ang Pasko? Of course, hindi po. Wala silang idea sa salitang Pasko. Wala silang idea sa salitang Christmas. But, kaya natin sinasabing Christmas in Genesis ay dahil ito ay ipinangako ng Diyos dito sa Book of Genesis. At ito ay binanggit ng paulit-ulit dito po sa aklat ng Genesis. Para lang may paabot sa isip ng marami na ang Pasko na kanilang nalalaman ay hindi lang nagsimula doon sa pagkapanganak ng ating Panginoon sa Bethlehem, doon sa may sagsaban. Kundi ito po, bago pa, 1,000 taon pa, bago isilang ang ating Panginoon Jesus, ay ipinangako na, nabanggit na, sinabi na ng Diyos dito po sa aklat ng Genesis. Okay? Dito po, ang Pasko ay hindi patungkol sa mga material na bagay. Pagamat yan ang ginagawa ng mundo, ginagawa niya yung Pasko na patungkol sa material na bagay. Ano? Pagka nagiging Pasko o dumarating ang araw ng Pasko,
pag wala kang maraming pailaw, pag wala kang mga nakasabit ng mga kolorete na makulay, para sa iba ay ang Pasko mo walang buhay. Walang kalatoy-latoy. Di ba? Yung naman maraming pailaw at maraming kolorete na nakasabit, napaka-proud. Tumigil sa kapitbahay at sinasabi niya, mas maganda yung pailaw. Mas maganda yung hindi naman lahat, yung iba lang. Okay? But, ang Pasko, ang kapatid, hindi patungkol sa material na bagay. Amen? Maging sa Pilipino, sa mga kabasahang Pilipino, ang Pasko ay nagiging patungkol sa paghingi ng aginaldo sa mga ninong at ninang. Patungkol sa paramihan ng aginaldo, bagong damit, bagong sapatos. At pag yung mga bata, walang mga ganyan sa araw ng Pasko, wala naman yung bata. Yung iba, meron siya wala. Di ba? Yun ang nagiging kondisyon. Nawawala yung tunay na diwa at kahulugan ng Pasko na tinutukoy ay ang ating Panginoon Yesu Kristo. Nung minsan, naimbitahan kami ng aking kaklase. Araw ng linggo, pagkatapos ng gawain dito, actually, invite ko yung anniversary natin, hindi lang nakarating kasi maulan. Ang sabi niya, sabi niya, classmate, sabi niya, pasensya na, hindi kami makakarating umuulan kasi mahirap yung daan dito. Sa isip-isip ko lang, kung kakayanin, sabi ko, sa isip ko, siguro makakapunta naman. Pero nung inimbitan niya kami doon, kasi birthday yung misis niya, pupunta naman kami. Diyan sa may Kalangitan. Kalangitan. Kapas pa yun, Kalangitan. Sa may Kalangitan, diyan sa Kapas. Doon sa may Denmark, Lilimuan pa gano'n. First time namin pumasok doon. Hindi ko sukat nakalain na doon pala yung papuntang Kalangitan. Alam niyo, hindi naman umulan nung pupunta kami roon, pero napakahirap nga ng daan, napakahirap ng kalsada. Lalo na yung papunta doon sa kanila, pagdating doon sa daan nila, hindi na kami pinapasok doon, pinatabi na yung sasakyan. Tapos sinakay na kami sa polo, may polo siya. Nakikita ko yung daan, napakapangit. Sabi ko, sabi ko, malayo pa ba dyan? Sabi ko, hindi, dyan lang. Sabi ko, lakad na lang kami kasi naalala ko yung makina ko, baka tumilapon sa kulong-kulong doon sa daan, napakapangit. Kaya sabi ko, lakad na lang kami. Hindi, sabi niya, okay lang, sinakay pa rin. Talagang kapit ko. Napakahirap ng daan papunta sa kanila. So, pagdating namin doon ay maganda yung lugar, pero napakahirap pumunta doon. No? So, itong kaklase ko nito, pinagpipray namin, sabi ko, saan ba yung bahay niyo? Sabi ko sa kanya dati, sabi ko, Lord, kung luluubin niyo po ang mabahagian. Kasi nung nag-reunion kami, umawin siya ng Christian song. So, tinanong ko siya, bakit niya alam yung Christian song? Sabi niya, gusto lang daw niya. So, hindi pala siya Christian. So, pinag-pray ko ng may Bible study ko. Nang nakarating ako doon, sabi ko, Lord, layo pala. Bakit pa nandaan? Talaga kasing malayo talaga sa taas pa ng bundok. So, I don't know. Mag-pray tayo na makapagpadala ko ng isang mangangaral ng Panginoon para magpabahay. Mayroong isang simbahan na luma, Protestante, Methodist, at kilala niya. To my surprise, kung inimbitan niya kami doon, ay may mga anak siya na hindi raw nabinyagan ng bata pa. So, bigla niya ngayon na sabi sa akin, papabinyagan niya. Sabi ko, paano hindi binyagan ko yung mga... Sabi ko, Katoliko ba? Sabi ko, hindi, sabi niya. Methodist. So, sabi ko, tumitingin ako, wala naman tubig. Kasi alam ko yung mga Methodist, kailangan din nila ng tubig pag bibigyan. Ngayon pala, ang unawa niya, binyag, hindi pala, pag-aalay pala, yung dedication na tinatawag ng iba.
So, usually, pag dedication, mga baby pa, di ba? Ayan yung mga alam niya, college na eh. Tapos bigla siya may inabot na papel sa akin. Akala ko kung ano yung papel tinitingnan ko, hindi ko maintindihan. Sabi niya, pare, sulat mo yung... biglang pare yung tawag sa akin eh. Sabi niya, pare, sulat mo yung pangalan mo, tapos Peter ka dyan. Sabi ko, mga 4 yung papel. Sabi ko, Peter, mahal mo lahat to. Sabi niya, hindi, isa lang. Pagkita ko, yung 4 na papel, hindi ba ibang pangalan? 4 pala sa anak niya, ang iaalay. Puro malalaki na. Sabi niya, pare, ito yung sa'yo, inaanak mo. Kasi laki na nito. At kanes. Sabi niya, kasi naiingit to. Sabi niya, tuwing Pasko, wala siyang napupuntahan na rilong. Kaya sabi niya, ihahabol ko. So, bigla pa nga nagkaroon ako ng inaanak doon na hindi ko inaasahan. So, ganyan ang kapaskuhan sa iba. Para bang pagpasko, wala kang inuminan, ay napapag-iwanan ka dahil sa tradisyon. At sa akin yun ang nangyari. Yung mga kapatid ko, meron daw, pero hindi ko sila na-meet, hindi ko sila nakita, hindi ko sila nakilala. Kaya, yung mga kapatid ko, nung sinasamahan ko lang, nakikimano lang ako sa mga ninong nila. Mahirap yung gano'n kasi bibigyan yung inaanak 20, tapos yung kasama 5 piso lang. Pero kaysa wala, kaya sumasama na ako. Mahirap nito yung anak namin, wala yung mga ninong ito, parang mga logo na lumipad. Kaya nasa malayo lahat. Pero yung iba pag nakakaalala, pinapadala naman siya kahit paano. So, but anyway, yung Pasko ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sesya na po kayo, medyo napahaba yung kwento. Ngayon, dito po sa Genesis ay ito po ay binanggit na paulit-ulit, bagaman hindi direktang binanggit ang ating Panginoong Hesus. So, when we say Christmas in Genesis, it doesn't mean that they are celebrating Christmas in Genesis. No, wala po. In fact, kahit na sa bagong tipan, ipinangat na ang ating Panginoon at siya umakyat na ulit sa langit, sa early days ng church, ng Christianity, ay hindi rin mo sila nagkakaroon ng pagdiriwang in the sense na public celebration pagdating po sa Pasko. Nagkakaroon sila ayon sa mga Bible historians or sa mga historians, nagkakaroon sila ng pag-alala sa kapanganakan ng ating Panginoon in a way na maaari nilang binabanggit, but they don't celebrate it na may pagkain na para bang katulad ng ginagawa natin ngayon. Pero yung unang recorded na pagdiriwang ng Kapaskuhan sa December 25 ay ayon sa history ay ginanap noong 336 AD. Okay? 336 AD doon sa Rome. Doon ginawa yung unang pagdiriwang ng Kapaskuhan ng December 25. At ito ay sinabay nila doon sa mga Diyos-Diyosan na kinikilala nila. At isa ay si Dies Natalis Solis Invicti, o yung pagdiriwang nila ng birthday of the unconquered sun. So, sa araw, pinagdiriwang nila. So, isinabay nila rito yung pagdiriwang nila ng Pasko. But before that, yung mga Kristiyano, ang pag-alala nila sa Pasko o sa kapanganakan ng ating Panginoon ay wala namang specific date. Hindi siya exactly December 25. Okay? In fact, yung iba, pinagdiriwang nila sa March or April. Pero, since yung kalendaryo ng mga Hudyo
ay hindi naman katulad ng ating kalendaryo. Kaya yung date dapat sa ating kalendaryo ay palipat-lipat. Kung mamaya pag bumili nyo, kung makakapag-search kayo, halimbawa, search ninyo yung kalendaryo ng mga Muslim, iba rin yung kalendaryo nila, mas maiksi. Mas maiksi yung kalendaryo ng mga Muslim. I think ng 28 days, something like that, or 30 days. Kaya yung mga Muslim, mas madala silang nag-birthday kaysa sa atin dahil mas maiksi yung kalendaryo nila. Kaya pag may nakita ng mga Muslim, tatanungin ka nila kung ilang taon ka na. Pag sinabi mo yung edad mo, nagugulat sila. Ba't kabata na yung sura mo? Siya mas matanda kasi mas maiksi yung kalendaryo nila. Ganun po yun. Okay? At ganun din sa mga Hudyo. But, mas pinapaboran ng mga Kristiyano, ng mga early Christians, yung March or April na kapanganakan ng ating Panginoon sa kalendaryo meron tayo ngayon. But meron din argument na yung birthday ng ating Panginoon ay tatama din siya sa taglamig katulad ng December. Kasi kung maalala ninyo, nung si Kristo inaresto, tama? Tapos si Pedro, sumunod siya sa may kalayuan. At isang beses na pag-deny ni Pedro sa ating Panginoon, ay nung nakisama siya doon sa mga tao na nag-uumpukan doon sa apoy. Kasi nagsasalab sila dahil may kalamigan ng panahon. Naalala niyo yun? At habang nagsasalab sila doon, meron, I think, isang bata na babae na namukha siya. Nasabi, di ba kasama ka nila? At tapos pinagkailala ng Panginoon. So may argument na yung pagkapako ng Panginoon ay hindi siya summer, kundi winter, taglamig. Okay? So, kung iisipin natin yung mga kapatid, ibig sabihin, yun ay dagdag pahirap sa pagkapako ng ating Panginoon. Kasi, di ba, tinanggalan siya ng damit, pinalitan lang ng manipis na parang damit na yung damit nila na gano'n. So, kung taglamig yun mga kapatid at sugatan ng Panginoon, hindi dagdag pahirap pala yun sa kalagayan ng Panginoon. Tama? So, yan po ang pagsisimula ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa December 25. But, sa iba, ayaw nilang magpasko dahil wala rin sa Bible ang pagdiriwang ng Pasko. Pero tumatanggap sila ng Christmas bonus. Yan din maintindihan. Ayaw nila sa Pasko, pero gusto nila sa Christmas bonus. Ano? So, hindi sila consistent. But, maraming mga Bible, sabihin natin ng mga scholar, na hindi naman sila against sa pagdiriwang sa Pasko. At hindi rin natin dapat minakasama yung mga kapwa natin tunay na Kristiyano na ayaw magdiwang ng Pasko. Kung ayaw nila magdiwang ng Pasko, we should not take it against them. Na ang boring naman ng pagiging Kristiyano ninyo. Hindi. No. At ganoon din naman sila na sa ating mga umaalala na kapanganakan ng Panginoon, they should not take it against us also. Kasi wala namang specific sa Biblia na ipagdiwang o hindi ipagdiwang. But nakakita tayo ng mga kasiyahan sa Bible nung ipinanganak ang ating Panginoon. Tama? At nakakita tayo ng pagdiriwang mula sa mga anghel, sa mga pastol na dumalaw sa Panginoon, at sa mga wise men na dumalaw sa Panginoon. Okay? So, but in any way, we do not condemn each other by celebrating or not celebrating Christmas. Okay? So last week po, natalakay natin ito na binanggit
sa Genesis ngayon, na-excite sina Adan at Eva tuwing may batang pinapanganak dahil inaabangan nila yung pinangako ng Diyos na tagapagligtas. At parang yun na yung kanilang nagiging pagdiriwang, pagkamat hindi nila alam. Okay? Kailangan ng tagapagligtas dahil sa kasalanan na nagawa ng tao, at ito ay nagdulot ng sumpa, hindi lang sa buhay ng tao, kundi sa buong mundo. Maging yung lupa, yung tubig, yung halaman, yung mga hayop na walang kinalaman ay nadamay din sa sumpa ng kasalanan. Meron isang mga mangaral, sabi niya, may tatlong S na ginagawa yung kasalanan. Sin spoils, sin spread, and sin separates. Ano po? Spoil, sinisira ng kasalanan yung ginawa ng Diyos na mabuti at banal. Sinisira ng kasalanan yung layunin at plano ng Diyos sa mundo at sa buhay ng mga tao. At ito ay kumakalat, it spreads, kumakalat ng mabilis. Ano po? At nadadamay maging yung mga hindi aktibong nakisali dito sa pagkakasala, at eventually ay aktibo na rin nakikisali. Why? Dahil ito po ay kumakalat at walang sino man na makakapigil nito. Walang sino man ang makakapagbago nito. Walang sino man ang may kakayahan na makaiwas dito sa pagkalat ng pagkakasala. Kaya yung tao, mula sa kanyang espiritu, kaluluwa, hanggang sa kanyang katawan, lahat ay nabahira ng pagkakasala. Dahil ito po kumakalat. Tingnan po ninyo, yung mga homosexual, di ba? Sabi nila, hindi naman nanganganak, pero bilis kumami. Lalo na sa panahon ngayon. Di ba? Kasi kumakalat ng kasalanan, kapatid. Di ba? Nung kaming mga bata, matatanda na, mag-graduate na ng elementary. Kahit na yung mga klase namin, yung mga lalaki nun, malambot. Di ba? Isang hambak, 3 kempot. Di ba? Pero, pag sinasabi nila, bakla, yung bakla, gano'n, hindi nila inaamin. Pero ngayon, palay pala, nasa TikTok na, kumikembot. At proud na proud yung magulang. Yung anak niya ng lalaki, magaling kumembot. Yung iba naman, sinasadya pa nilang gawin. Bading yung kanilang mga anak. May ganun po, Pastor? Meron. Doon sa bahay ng misis ko. May mga ilang pamilya ron, yung mga anak nilang lalaki, sinasabihan talaga nila, pagpakla na kayong muntong. Kasi dahil ng lalaki, alalang dewa, kung ngayon makitungbukan ng peli, ano pa rin bakla, magobrala ka nun, hindi pakinabang. Kanya kanina sinabi, magpakla na kayo, hindi solusyon na. Yan po yung ginagawa ng kasalanan. Hindi lang kumakalat, lumalala pa. Diba? Sinisira niya ang lahat ng mga bagay. It separates. Pinaghihiwalay niya ang maraming bagay. Una, hinihiwalay niya ang tao mula sa Diyos. Kaya tayo naging patay sa harap ng Diyos dahil nahiwalay tayo sa Diyos. Dahil sa ating pagsalansan at pagkakasala, pinaghihiwalay din ang kasalanan ng tao. Kaya yung mga tao nagkakaroon ng divisions. Kaya nagkaroon ng mga bansa. Nung una, wala namang mga bansa. Sa panahon ito, wala namang mga bansa. Kaya lang, nag-umpisang nagkaroon ng mga bansa dahil yung kasalanan ang nag-divide ng mga tao. At ngayon, yung mga tao, bagamat isa lang yung pinagmulan, pero dahil may kanya-kanya silang mga bansa, hindi nila kinikilala ngayon na isa lang pinagmulan nila, na isang lahi lang sila, kaya ngayon nagkakaroon ng pag-aaway, gera, bansa laban sa bansa. Yan ang ginagawa ng kasalanan.
it spoils, it spread, and it separates. Yan ang dulot ng kasalanan dito sa mundo. Okay? Dito lang sa Genesis chapter 4. Ano? Makikita natin yung ilang pagkakasala na umusbong. Okay? Na hindi naman itinuro ni Adan at Eva. Yung mga naging anak nila, hindi nila tinuruan magkasala. Hindi nila tinuruan na gumawa ng mali. Nakagawa sila ng mali at pagkakasala sa sarili nilang kusa. Dahil yung kasalanan, yun ang ginagawa niya pagkakapasok na siya. Tingnan niyo sa verse 4 ng Genesis, or verse 8 ng Genesis chapter 4. Kung ano naging bunga ng kasalanan ni Adan at Eva. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. Yung unang pagpatay ng tao, ayan, dyan po nangyari. Sa verse 9, dito naman natin makikita yung pagsisinungaling. And the Lord said unto Cain, where is Abel, thy brother? And he said, I know not. Di ba? Tahas na nagsinungaling si Cain. Pagkatapos niyang pumatay, nagsinungaling siya. May nagturo ba sa kanya na gawin yan? Wala po. Verse 13 and 14. Ito naman yung self-pity. Okay? Sa halip na magsisi, ay naawa sa sarili. Ang sabi niya, and Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear. Verse 14. Behold, thou hast driven me out of this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth, and it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. Ano sabi niya? Napakatindi naman ng parusa ko. Ang sabi niya si Diyos. Ngayon, lahat ng makakakita sa akin, papagayin ako. Alam niyo kung anong naging tulog dyan ni Cain dapat? Ni Cain? Dapat nanigluhod siya. Tama? Dapat humingi siya ng tawad. Gusto ko po, patawarin niyo ako. Ang laki ng kasalanan ko. Dapat lang po yung kaparusahan ko. Ulan pa po. Yun sana ang tamang pagtulog. Kasi hindi. Nagmalaki pa siya. Sobra naman ang parusa mo. Grabe ka naman. Yun ang sinasabi niya sa Diyos. Napakabagsik mo naman. Napakamalupit mo naman. Sabi na rin katwa, kaya mapamusit anak na, lasik ka. So, verse 19. Ito ba, ang bunga ng kasalanan. Verse 19. Genesis 4. Traffic. Okay, sabi niya, and Lamech took unto him 2 wives. Sino ang nagsabi nung isama ng dalawa, si Lamech? Eh, nung ikinasal ng Diyos, si Adan at Eva, anong sabi niya? At yung lalaki at yung babae ay aalis sa kanilang magulang at sila yung magsasama. Hindi niya sinabing at yung lalaki aalis sa kanyang magulang at magsasama siya ng mga asawa. Wala. Walang kahit na anong sign na binanggit ang Diyos na pwede kang mag-asawa ng marami. So ito yung simula ng pagiging polygamous o pag-aasawa ng marami. Ayan, si Lamech ang gumawa, kapatid. Dapat isa lang yung asawa niya. Ginawa niyang
dalawa. Verse 24, yung unang paghihiganti at panibagong pagpatay ng kapwa ay dito po nasumbungan. If Cain shall avenge, or if Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech 70 and 70-fold. Ang sabi niya, kung si Cain, nagiganti siya, eh ako 10 beses. Dinoble niya. 10 times, sabi niya, kung may atraso kay Abel, sabi niya, tinubis niya, ako sabi niya, yung mga may atraso sa akin, 10 beses kung tutubisin. So nakita po ninyo, naging nahayag ng nahayag ang bunga ng kasalanan at ito ay naging malala. Pansinin po ninyo mga kapatid. Nung nagkasala si Adan at Eva, nandiyan pa ba kayo? Nung nagkasala si Adan at Eva, sino yung nandun? Sino yung nandun sa garden? Yung pumunta doon? Satan, di ba? Dito ba sa Genesis chapter 4, nandiyan ba sa Satan? Wala. Di ba? Hindi na kailangan ng isang makasalanan si Satan para magpatuloy sa pagkakasala. Yung iba, sasabihin nila, yung diablo ko kasi, siya yung nagpagawa sa akin yan eh. Naglaan mo yung palingin ko eh, parang sinabihan ako ng demonyo eh. Kung makita mo lang ang demonyo, sasabihin niya, ako na naman! Wala akong ginagawa eh! Ikaw nga na mag-isa dyan, wala po yung diablo sa Genesis chapter 4. Pero nagkaroon paulit-ulit na pagpatay, pagsisinungaling, pagmamalaki sa Diyos, pagiging polygamous, paghihiganti, without the presence of Satan. Bakit po? Kasi yung kasalanan, hindi na ngayon ang gagaling sa labas. Ang kasalanan ang gagaling na sa puso. Ang kasalanan sumisibol na sa puso ng tao. Tama? Anong sabi ng Proverbs? Sabi ng Proverbs, sabi niya, ano sabi nun? Foolishness is bound in the heart of a child. Ibig sabihin, maliliit pa lang tayo. Yung ating puso, nakabalot na ng kamangmangan. Jeremiah chapter 17 and verse 4. Ano sabi? Jeremiah chapter 17 and verse 4. Sayang, wala yung iba, no? Ganda ng mensahe natin ngayong umaga. 17 verse 9. Sorry. 17 and verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Hawak ka sa puso mo, hawak ka sa puso mo. Yung hawak mo na yan, kasama ng Biblia. Yan ang pinakamadaya sa lahat. Deceitful. Kaya yung mga payo na kung saan ka masaya, kung anong sinasabi ng puso mo, sundin mo. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Payong sanlibutan mo yan, mga kapatid. Sa Bible, ang sabi ng Bible, yung puso natin, sinungaling, mandaraya, pinakamadaya sa lahat, hindi pwedeng pagkatuwalaan. At kung madaya yan, ibig sabihin, lahat ng sumisibol dyan, may kasama mandaraya palagi. Mark chapter 7, verse, tumula tayo,
verse 20 hanggang verse 23. Mark 7:20 hanggang 23. Verse 20, that which cometh out of the man, that defileth the man. Ang sabi niya, ang Panginoon din sasabi niya, yung lumalabas sa tao, yun ang sumisira sa kanya. Kasi yung nangyari diyan, binigyan ng pagkain ng mga disipulo, kumain sila, hindi sila naghugas ng kamay. Ngayon, yung mga religious leader diyan, kasi may tradition sila na bago gumawa kayo ng pagkain, kailangan maghugas ka muna ng kamay. Paggalang doon sa pagkain na kakainin mo, at paggalang doon sa Diyos na nagbigay ng pagkain, maganda naman yung tradisyon, tama? Hugas ka ng pagkain, paggalang. Kung gutom ka na, hindi ka na nakapaghugas, di ba? Parang sa Pilipino, yung mga bata pag nagmamano, di ba? Uy, kugolong doon mo yung anak kayo eh. Kanya lang yan, tagalang na, di ba? Pero nung ina, naglabas-labas siya, isisilog. Kaya lang yan. Muro siya na kaya. Alayang galang, ibiyasan mo ng dito. Di ba? Sa tradisyon, gano'n. Pero tradisyon lang po yun, hindi yung utos ng Diyos. Kaya sa akin, okay lang sa akin na may nagmamano o hindi nagmamano, okay lang. Ginusto niya magmano, okay lang. At hindi siya nagmano, okay lang. Yung anak ko gano'n din. Minsan, nagmamano siya, minsan hindi. Hindi ko tinuturing na pagkakasala yung hindi nagmamano. It's just a condition. Pero hindi natin sinasabing masama yung pagmamano. Ang masama yung ituturing mo siya na kasalanan na hindi naman. Pag isisiklogin ka na, mimimwa ka. Pero pag sisimba, mimimwa. Kasi ba ito? Mali ko. Sige, okay mo. Samantala, yung ba? Utos na rin Diyos. Hello? Pero tinalawa, kaya inasip pa rin na, okay mo. Pero kung minuli yan, ayaw sinigod. Pwede. Mali! Di ba? So, ganun po. Yan, dinidin nila yung tradisyon. Sabi ng mga religious leader, kabastusan ka naman ng disipulo mo. Ang babastos ng mga disciples mo. Hindi nila sinusunod yung tradisyon ng matatanda. Sabi ng Panginoon, hindi yung pumapasok sa tao ang sumisira sa tao. Ibig sabihin, kahit naman kumain sila ng marumi yung kamay, hindi naman siguro marumi yung kamay, di ba? Kumain sila. Hindi naman siguro kahit marumi yung kamay, hindi naman yung pagkain. Pagkain, marumi ko yun. Siguro ganun. Di ba? Pag kumain ka marumi yung kamay mo, no choice ka, di ba? Maarte ka pa rin naman, di ba? O, pag ganito yung hawak mo, di ba? Meron na nakita ko eh. Naglilimas ng poso na ito eh. Sorry. May pandisan. Kumakain yung mga kasama niya. Binong nasa poso nito. Tingnan niyo ko! Ba't mo niya may papil na ng pandisan? Di ba? Kasalanan ba doon? Sabi ng sandalan Diyos yung pumapasok sa katawan, hindi yung nakakasira sa tao. Sa harap ng Diyos. Ano yung nakakasira? Next verse. For from within, out of the heart of man, proceed evil. Saan nagkagaling yung masama? Sa loob. Inwardly. Sa puso. Yung puso ng daraya. Sa puso ng daraya, lumalabas yung masasamang pag-iisip, yung pag-iiyapid, yung pagpatay, yung pagnanakaw, yung pagiging sakit, yung pagiging masama, yung pandaraya, yung kalibugan, yung masamang mata, yung pamunusok, yung pride, kamangmangan. All these evil things come from within and defile the man. Sinabi ba niya nang galing kay Satan? Hindi. Since makasalanan na tayo, sa atin na nagmumulat yung mga bagay na yan. So nakita ko ninyo mga kapatid,
the prompting of sin is now inwardly. Galing na sa loob. Romans chapter 3, verse 10 hanggang 13. Ito ngayon yung resulta. Dahil ang puso natin ang pinagbumulan ng mga kasalanan, ito ngayon yung resulta. There is none righteous, no not one. Wala nang matuwid sa harap ng Diyos. Natural, yung puso natin masama. Verse 11. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Wala nang nakakaunawa sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Wala nang nakakaunawa sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Wala nang naghahanap. Napakahirap sa tao ngayon na imbitahin siya na lumapit sa Diyos. Why? There is none righteous. No one seeks after God. Diba? At ang sabi pa niya, verse 13 natin. Sorry, verse 12. Sorry. Verse 12. There is none that doeth good, no, not one. Wala nang gumagawa ng mabuting katanggap-tanggap sa Diyos. All are gone out of the way. Wala ang lahat ay nahulog na doon sa tamang daan. Wala sila sa tamang daan. Yan na po yung naging resulta dahil yung puso natin yung kasalanan. Kaya yung tao, nahulog na siya sa tamang daan, napapunta na siya sa pagkaligaw, wala siyang kakayahan na baguhin yun. Wala siyang kakayahan na bumalik sa tamang daan. Wala siyang kakayahan sa sarili niya na hanapin ang Diyos at intindihin niya ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Wala siyang kakayahan sa kanyang sarili. Tayo yun sa kalagayan natin ng kasalanan. Para makalapit tayo sa Diyos, para maunawaan natin ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos, kailangan natin ang pagkilos ng Diyos, ang milagro ng Diyos sa ating mga buhay. Kung kaya tayo nagkakaroon ng pagtungkol sa Diyos, lumalapit tayo sa Diyos, patuloy tayo naglilingkod sa Diyos, yan ay dahil ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin sa pamagitan ng biyaya niya sa pamagitan ni Kristo. Malinaw po mga kapatid, hiwalay kay Kristo, nandun din tayo sa kalagayan ligaw, sa kalagayan na paglaban sa Diyos. Tingnan ninyo, John chapter 6 and verse 29. Pagka alas 10 na, huwag yung matatapos ko ngayon. Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe on Him whom He has sent. Ito ay gawa, trabaho ng Diyos, na kayo ay sumampalataya sa Kanyang isinugo. Sino yun? Si Kristo. Ito'y gawa ng Diyos na sumampalataya kayo ay Kristo. Kaya tuwing nasusuntungan tayo na sumasampalataya sa Panginoong Hesus, at tuwing may ibang nasusuntungan na sumasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi yun ay dahil ginusto nila. Hindi dahil yun ay naging kaakit-akit sa kanila. Hindi. Yun ay dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay nila. 1 John chapter 5 verse 1. 1 John chapter 5 and verse 1. Ito, napakalinaw nito mga kapatid. Whosoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Mga kapatid, kung sino raw ang nasumpungang sumasampalataya sa Panginoon, ay ipinanganak ng Diyos. Hindi ipapanganak ng Diyos. Hindi sinabi, whosoever believes that Jesus is the Christ will be born again. Hindi. Ang sinasabi niya, whosoever believes that Jesus is the Christ is born again. Yan ang ibig sabihin ng is born of God. Born from above. Ipinanganak ng Diyos. Kung babalik na rin mo ito,
whosoever is born of God believes that Jesus is the Christ. Malinaw po, mga kapatid. Yung iba, binabaliktad nila eh. Inuunan nila yung kalesa sa kabayo. Oo. Sa iba, yung born again, resulta ng pananampalataya. Sa palataya, ang resulta, born again. Malinaw sa salita ng Diyos, mga kapatid, na ipapanganak muna tayo ng Diyos bago tayo masumunod sa masampalataya. Why? Dahil sa kalagayan natin, makasalanan, yung puso natin, walang direksyon papunta sa Diyos. Kailangan munang baguhin ng Diyos ang puso natin at ang isip natin spiritually para magkaroon siya ng panibagong disposisyon sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos, sa Kanyang Ebanghelyo, sa Panginoong Hesus. Kaya nung muna na napapakinggan natin yung salita ng Diyos, parang okay lang, narinig natin, pero kung hindi natin marinig, okay lang din, di ba? Ang tagal nung ganon. Pero nung matagal na tayong nakikinig at nag-aaral, unti-unti nagkakaroon ng kabuluhan yung mga narinig natin. Unti-unti nagkakaroon ng kabuluhan. Unti-unti iniibig natin, minamahal natin, hanggang sa hinahanap-hanap na natin. Why? Kasi yung puso na kapandaya, pinalitan na ng Panginoon. Di ba? Inalis na. Okay? At meron na tayong kakayahan ngayon na magsabi ng no sa kasalanan. So mga kapatid, hindi natin ito matatapos, itutuloy na lang natin sa susunod. Amen? The prompting of sin is inwardly. Yan ang dinulot ng kasalanan na nagsimula sa isang kagat doon sa ipinagbabawal na bunga. Dahil doon ang tao ayaw na niya sa Diyos. Ayaw niya yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Sabi nga sa Psalms, God is not in all His thoughts. Saan ba yun? Malapit ko sa dali. Chapter 10 and verse 4 ng Psalms. Ayaw ng makasalanang tao kahit sa isip lang niya ang mga bagay na patungkol sa Diyos. The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. Hindi niya hahanapin yung Diyos. Why? Because God is not in all His thoughts. Ano man ang isipin niya, ano man ang planuhin niya, ano man ang balakin niya, hindi kasama ang Diyos. Tingnan ninyo, dami mga tao ngayon sa paligid. Ano-anong ginagawa nila? Nasa isip ba nila yung Diyos? Wala. Salamat, nandito tayo ngayon. Why? Kasi nasa isip natin ang Diyos. Amen? In fact, bagamat alam nila na may Diyos, dinideny nila yung kanyang existence. Chapter 14, I think verse 1. Kita nyo yung pagiging malala ng kasalanan? Maging yung lumikha sa makasalanan, ipinagkakaila niya. Di ba? The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that will do. The fool, the wicked, the sinner, said in his heart, there is no God. Sinong nagsabi sa kanyang puso? Siya. Kinakausap niya yung sarili niya. Sabi niya, walang Diyos. Walang Diyos. Anong sinasabi niya? And lastly, John chapter 3 and verse 19. John chapter
proclamation that light is come into the world, and men love darkness rather than light. Hindi man light ang isinulat or preferred. Hindi Kung sana sinulat lang, at ang tao ay mas pumapabor, kahit ganoon lang sa akin. O ang tao ay mas bumabaling. Hindi. Talagang sinabi niya, at mas inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa sa liwanag. Hiwalay kay Kristo, mga kapatid, yan ang kalagayan ng tao. Hiwalay sa tunay na pagsisisi at pananampalataya, yan ang bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos na nagbibigay ng pagsisisi at pananampalataya dahil sa kanyang habag at biyaya. Nagkakaroon tayo ng pagkilala sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng pagmamahal sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng paglilingkod sa Diyos dahil sa kanyang habag at biyaya. Kung wala pa kay Kristo, takbo na kay Kristo. Siya lang ang tanging pag-asa para makalaya tayo sa pagiging alipin ng kasalanan. Makalaya tayo sa kapahamakan at kaparusahan na naghihintay dahil sa kasalanan. Si Kristo lang, dahil siya lang ang nabuhay dito sa mundo na hindi nabahira ng kahit anong kasalanan, kung kaya tinatanggap siya ng Diyos. At siya ay napako sa krus, nagtigis ng kanyang banal na dugo para sa kahugasan at kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Dahil mahal ko. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita na aming narinig. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat muli namin nasaksihan kung gaano kadakila, Panginoon, dahil nandoon na ang aming kapahamakan, nandoon na ang aming kaparusahan, sigurado na ang aming kahatulan dahil sa aming mga pagkakasala. Wala kami ni kahit na anumang katiting na pag-asa sa aming mga sarili. Subalit dahil mahabagin ka sa pag-ibig, tinignan mo kami bago pa nagsimula ang lahat ng mga bagay. At sa tamang panahon na iyong itinakda, isinugong mo ang iyong pagmamahal upang ang mga kasalanan sumasampalataya ay iyong tubusin mula sa mga Panginoon. Salamat po. Purihin ka, Panginoon. Natin ito ay ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope kayo po ay pinagparan sa salita ng Diyos. Panginoon, ulitin po natin kung ating awit sa ating pagbabagyan.